class kung ituring ang isla ng Palawan. Lokal man o dayuhan, talagang namamangha sa angking yaman ng probinsya. Mula sa nagagandahang beaches at diving spots, majestic lagoon at underground cave, at hitik sa puno at halaman na mga kabundukan. Bayan, ang yaman at ganda ng Palawan posibleng maglahong parang bula kung hindi aalagaan. Yan ang panawagan ngayon ng iba't ibang grupo sa Palawan, lalo't nanganganib malagasan ng higit 200,000 mga puno ang kabundukan ng probinsya nang dahil sa pagmimina. Kailangan natin magsimba tuwing linggo. Sa isang pastoral letter na inilabas noong nakaraang buwan, mariing kinundina ni Puerto Princesa City Bishop Socrates Misiona ang pagpuputol ng puno. Ang punto niya, bakit nagbigay ng special tree cutting and earth balling permits sa mga proyektong pagmimina sa iba't ibang bayan sa Palawan kung makakasira naman ito sa kalikasan? Ang resulta umano kasi ng nasabing permit ang pagputol o paglilipat sa mahigit 200,000 mga punong kahoy sa mga bayan ng Aborlan, Brooks Point, Batarasa at sa mga bahagi na konektado sa Mount Bulanhaw. Pero mababa pa ang bilang na ito dahil ayon sa Environmental Legal Assistance Center at Save Palawan Movement, lumuwo pa sa higit 300,000 ang puputuling mga puno. 3 weeks ago, we received documents from the DNR saying that the special tree cutting and earth balling permits, yung STCEPs, have covered 320,000 trees. You're not simply destroying trees here. You're displacing wildlife and even the soil, which contains nutrients. So that whole ecosystem is biodiversity itself and gives us a lot of oxygen, di ba, for climate. Kaya mapanganib talaga sa buhay ng taga-Palawan yan. Nagtungo na ang aming programa sa Palawan. Sa isinagawang aerial surveillance sa bayan ng Aborlan, makikita ang kinalbong bahagi ng kagubatan sa Sitio Long Point, Barangay Apurawan. Sa isang bahagi rin ito, kita na pinapatag na ang lugar para sa itatayong nickel at cobalt mining. Nang ipakita namin ang aerial video ng pinagputulan ng kahoy sa isang residente ng Barangay Apurawan, agad niyang ikinabahala ang magiging epekto ng bubuksang minahan sa kanilang kabuhayan. Ganun na kalapad pala yung nakuha na nila ng kahoy. Kinakabahan din po ako kasi sa tawag naming Long Point na area, sa tagalan ng pagmimina, tingin ko maubos yung area ng Long Point. Wala na kaming mapagkuno ng hani sa aming kabuhayan sa bukid. Sa bayan naman ng Narak, ramdamang epekto ng pagmimina sa agrikultura. Nasa 50 pamilya, karamihan ay magsasaka ang problemado sa tuwing kakalat sa kanilang mga sakahan ang duming nagmumula umano sa minahan. Impact area po, yung lahat ng nadadaanan ng waste nila, ay yung sa aming mga basakan kasi ang tubig namin dito, walang irrigation. Ngayon, yung ilog na yan, pagka umuulan, ang bumabagsak, yan ay mga tubig nila ng mga laterite. Pupunta na po sa mga basakan namin. Samantala, sa bayan naman ng Brooks Point, isang pamilya ng katutubo ang nagbarikada para pigilan ang pag-usad ng operasyon ng isang mining company. Hindi raw kasi tumupad sa obligasyon ang minahan para sa mga gaya nilang indigenous people. Wala na po silang dahilan na para i-extend pa yung bako nila dyan at truck. Kasi nirebook na po ang kanilang mga papel. Parang wala silang respeto sa amin. Yung lupa nga namin, bago na lang namin namalayan, nalagyan na pala ng mga muhon. Natapos na inventory, yung mga puno kung anumang puno o may taniman sa wala. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau MGB ng Department of Environment and Natural Resources, may 12 mining operations ngayon sa Palawan sa ilalim ng Mineral Production Sharing Agreement.
Lahat yan nag-ooperate sa timog na bahagi ng probinsya mula sa bayan ng Aburlan hanggang Batarasa. At ang permit na ibinigay sa kanila para mamutol o maglipat ng mga puno't halaman sa ilalim ng special tree cutting and earth balling permits, hindi lang po 200,000, kundi 1.6 milyon. Pero paglilinaw ng MGB, kinabibilangan na yan ng mga puno sa kagubatan, mga mangrove o bakawan, mga niyog, fruit trees at maging mga puno ng kawayan. Merong allowable disturbed area lang. Depende doon sa production limit nila. Merong aspeto na nagbibigay kami ng tree cutting permit, ang DNR, with respect to the development. Kasi ang isang minahan, kailangan niya maklear yung ground for the motor pool, for the housing, for the roads. So, start up yon. Talagang pagtitingnan mo, pag nag-apply sila and we approve the work program, talagang medyo malaki yung volume kasi kasama yun doon sa kakatin yung i-clear natin yung for the facilities. Nilinaw din ng MGB na obligado ang mining company na sundin ang 1:100 ratio ang pagtatanim ng 100 halaman sa kada isang punong pinutol. Para naman sa Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, sa ngayon ay wala silang pinahintulutang permit para sa paggamit ng chainsaw sa pagputol ng mga puno sa lalawigan. Anong ginamit nilang chainsaw? Kasi yun yung mandato namin eh. So kung itong mining company na to, nagputol, gumamit ng chainsaw, legal ba? See, you can have a tree cutting permit, but you might not have the right tools, licensed tools, to execute that permit. Ang tanong ngayon, paano na isasagawa ang pagpuputol ng mga puno para sa iba't ibang mining operation sa Palawan? At paano nga ba masisigurong napoprotektahan ang likas na yaman sa lalawigan gayong marami ng batas ang ipinasa para matiyak ang seguridad nito? Kaunlarang pang-ekonomiya ang pangako ng pagmimina. Nakakalikha ito ng trabaho at hanap buhay. Pero paano kung ang isasakripisyo naman ay kagubatan na para sa susunod na henerasyon? Bayan, hindi tayo pwedeng manahimik lang habang kinakalbo na ang ating last frontier, ang Palawan. Hindi na rin natin pwedeng ibaliwala ang pagkakalbo sa bulubundukin ng Sierra Madre. Bilang kinatawan po ng Palawan sa Senado at chairman ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee, ilulunsad natin ang investigasyon para dito. Dahil di dapat nangyari na nagkaroon ng permit na nakapagmina sa mga kagubatan na dapat ay protektado ng ating batas. Mananagot po ang nagpabaya kay inang kalikasan. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inapi.